Isang lalaki ang nakita na nakikipaglaban sa malaking daga, gamit ang malaking espada agad niya itong nahiwa. Ang isang magician naman ay nag-cast ng kanyang spell para tapusin na agad ang malaking daga. Bahagya silang nagtalo kung sino ang nakapaslang sa daga na yun, pero sa totoo naman ay pareho silang lumaban kaya wala na daw yun problema. Agad nilang tinawag ang lalaki na ito at muli siyang tinawag na tagapulot ng basura. Sinabi naman ito na hindi yun ang kanyang pangalan kundi Ian. Bigla naman siyang bumagsak sa sobrang bigat ng kanyang dala kaya tinawag na naman siyang walang kwenta ng lalaking ito. Ang pangalan pala nito ay Zoid at ang babae ay nagsalita din na huwag niya kasing itulad si Ian sa kanila na matataas na nilalang, dahil ang isang tulad daw ni Ian ay mababang klase lamang. Humingi naman ito ng tawad kahit wala siyang kasalanan. Sinabi niya na masyado daw mabigat ang kanyang dinadala. Agad siyang dumiretso sa daga para ayusin ito. Sinabi niya rin na ang trabaho niya ang pinakamababa sa kanilang lahat. Ang kanilang trabaho ay binibigay ng Light Goddess pagtapos silang ipanganak sa mundong ito, habang ang Darkness Goddess naman ay nagbibigay sa kanila ng skill. Bagamat nahahasa ang skills para magkaroon ng mga bagong abilidad, ang trabaho naman ay hindi na pwedeng mabago at yun na ang gagawin mo sa iyong habang buhay. Ang kanilang trabaho ay nahahati sa tatlong class, merong Rare Class, High Common at Low Common. Rare Class ang pinakamataas sa lahat, ang mga nasa bahagi nito ay mga mayayaman at makapangyarihan na tao, habang sa gitna naman ang tinatawag na High Common, kung saan nakalagay ang kasama niyang sina Zoid at Jolene na mga swordsman at mage. Ang panghuli sa lahat ay ang Low Common, kung saan nakahilera ang mga normal na tao lang kagaya ng magsasaka o kaya'y katulad niyang appraisers. Sa karamihan ng mga ito, ang trabaho ay napapamana ng kanilang mga magulang, kaya naman sa kaso niya ay hindi siya nabiyayaan ng magandang trabaho dahil ang kanyang mga magulang ay maagang nawala. Kaya naman nang arap siya ng mataas para sa katulad niyang Low Common lang, tinahak nito ang isa pang landas at sinimulan niya ang maging adventurer. Sinimulan na niyang tignan kung ano ang importanteng bahagi ng malaking daga na ito, pero hindi niya mahugat dahil matigas pa. Tila nainip na si Zoid sa paghihintay at tinanong siya kung matatagalan pa ba. Si Ian naman ay nakiusap na tulungan siyang buksan ang bunganga ng malaking daga para makuha niya ang ngipin nito. Tila nagalit naman si Zoid dahil nandidiri siya na hawakan ang daga na yun. Humirit pa si Jolene na ang paghawak ng mga ganyang bagay ay trabaho ng mga katulad niyang tagapulot ng basura kaya naman kailangan niya daw yun gawin. Talaga namang mayabang ang dalawang kumag na ito. Bigla siyang binato nito sa ulo at lumapit sa kanya. Nang makita niyang nagalit ng bahagya si Ian ay muli niya itong tinadyakan para bumagsak sa lupa. Sinabi ng babae na binuwis daw nila ang kanilang buhay para maging ligtas siya at wala din naman daw siyang natulong kaya kailangan niyang magpakita ng pasasalamat. Agad siyang bumangon at humingi ng tawad sa dalawa. Naramdaman niya din dito na hindi patas ang mundo sa mga kagaya niyang Low Common. Tuwang-tuwa naman ang dalawa at muling sinabi ni Jolene na ang paghawak ng mga kadiring bagay ay tanging trabaho niya lamang. Habang ginagawa niya ang kanyang trabaho, hindi naman natitigil ang dalawa sa pag-insulto sa kanya dahil talagang nakakadiri daw ito. Nagpatuloy lang naman si Ian sa kanyang trabaho kahit sobra na ang pangmamaliit sa kanya ng dalawa, hanggang sa natanggal na niya ang ngipin ng daga na pakay nila. Sinabi ni Zoid sa kanya na sinama lang siya dahil ayaw niyang ilagay ang mga nakakadiring bagay sa kanyang magic bag at muli nilang tinawag si Ian na tagapulot ng basura. Pagtapos makuha ang ngipin ay agad na umalis ang dalawa at niyaya siya na magpatuloy na sa kanilang lakad. Siya naman ay tila naiiyak na sa pagtrato sa kanya ng dalawa pero kailangan niya yun gawin para makasurvive sa pang-araw-araw. Pagdating nila sa isang bahagi ng kuweba ay may nakita silang patay na hellhound. Agad siyang tinawag ni Zoid para kolektahin ang mahalagang parte ng hayop na yun. Sinabi naman ni Ian na hindi daw ba sila nagtataka, ang ganitong klase ng hayop ay hindi dapat matatagpuan sa lugar na ito. Nagalit naman ang mayabang na si Zoid at siya'y sinipa. Gawin na lang daw nito ang kanyang trabaho at huwag na siyang magsalita. Habang siya'y naiiyak na, sinabi ng babae na sinswerte sila dahil ang mga parte ng hellhound ay mabibenta sa mataas na halaga. Kaya agad silang nagplano na kukuha sila ng kwarto at iinom mamaya pagtapos ng kanilang trabaho. Tuwang-tuwa naman si Jolene dahil alam na niya ang mangyayari sa kanila sa kwarto. Iniskan na ni Ian ang patay na hellhound at nakita niya nga na high quality ang mga parte nito. Bigla ulit sila may nakita na isang patay na hellhound kaya sinabi ni Zoid na kunin niya rin ang isang yun. Tila kinakabahan naman si Ian dahil may mali daw talaga na nangyayari sa mga oras na ito. Ayon kasi sa mapa ng kanilang guild ay dapat isang daanan lang ang meron sa kuweba na ito. Sinabi naman ni Zoid na siguro mali lang ang mapa. Agad na nag-aya si Ian na lumabas na ng kuweba. Tila takot na siya sa mga sandali ito. Wala naman pa kayang dalawa sa kanya at sila'y dumiretso lang. Kung gusto daw niya na umalis ay lumabas siyang mag-isa sa kuweba. Pero kailangan niya din daw iwan ang backpack niya sa kanila. Ayon pa kay Zoid, kung ganun daw ay sinusuway niya ang kanyang leader. Kaya naman nagdesisyon ito na tatanggalin na siya sa trabaho
trabaho at ang perang naipon nila ay hindi rin siya bibigyan. Pinapili siya ulit nito kung sasama ba siya o aalis na. Napaisip naman siya sa sitwasyon na ito dahil alam niyang onti lang ang tumatanggap sa katulad niyang low common, tanging ayun lang din ang alam niyang source of income, kaya naman wala siyang nagawa kundi sumama na lang kay Zoid. Pagdiretso nila ay may nakita na naman silang mga patay na hellhound, tila kayamanan daw ang mga ito kaya naman tuwang-tuwa ang dalawa. Si Ian naman ay kinakabahan pa rin dahil nararamdaman niyang may mali talaga sa nangyayari. Tinanong niya kay Zoid kung sino sa tingin niya ang papatay ng napakaraming hellhounds. Kung kagaya lang nilang mga adventurer ang gumawa nito, bakit hindi daw nila kinolekta ang mga importanteng materials? Nagalit lang ulit si Zoid sa kanya at siya'y pinatahimik. Bigla naman siyang may tinuro sa likod ni Zoid at siya'y nanginginig sa takot. Bumungad ang mga pulang mata na nakatingin sa kanila. Ito pala ay mga hellhound din na siyang pumaslang sa iba pang kauri nila. Sa mga oras na ito ay hindi nila alam ang gagawin nila. Kahit isang hellhound lang daw ay hindi nila makakayanan na matalo. Ang tanging paraan na lang nila ay tumakbo ng mabilisan. Sa napakaraming hellhounds na ito ay alam nila na hindi talaga sila mananalo kahit magkaroon pa sila ng madaming buhay. Sinabi naman ni Jolene kung paano sila tatakbo. Agad naman sinabi ni Zoid na mag-cast siya ng paralysis spell kay Ian. Hindi siya makapaniwala nang marinig niya yun. Kaya naman nag-cast agad ng spell si Jolene kay Ian. Sinabi pa nito na hindi daw ganun katagal ang pagkaparalisado niya. Kung suswertehin pa siya ay magagawa niyang makatakbo sa mga hellhound na ito. Agad sumigaw si Zoid sa mga mabangis na hayop at sinabi niya na andito ang kanilang pagkain. Sila ay dali-daling tumakas at iniwan ng mag-isa si Ian. Nanlilisik ang mga mata ng hellhounds at wala siyang magawa dahil hindi siya makagalaw. Agad tumalon ang mga ito at siya'y kinagat pero naramdaman niyang nawala ang pagka-paralyze niya mula sa sakit ng kagat nila. Kinuha niya ang bato at pinangpukpok sa mga ulo nito. Pagbangon niya ay tinapon niya ang madaming mansanas mula sa kanyang bag at dali-dali siyang lumayo sa mga mababangis na hellhound. Kahit na nahihirapan ay kailangan niyang makalayo para makaligtas, pero pagdating niya sa dulo ng bahagi ay nakita niya na hinaranggan ng dalawang kumag ang daan at mukhang hindi na siya makakalabas. Nakita niya naman ang isa pang daanan pero pagdating niya sa dulo nito dead end na pala. Nasa likod na niya ang mga hellhound kaya napaisip na lang siya na kung babalik siya doon ay kakainin siya ng buhay ng mga ito. Pero kapag tumalon siya sa bangin na ito ay hindi niya mararamdaman ang sakit ng mga kagat ng hayop. Kung ano man ang kanyang piliin ay kamatayan lang ang hahantungan. Napaisip na din siya dito na malas siya dahil pinanganak lang siya bilang appraiser. Ginusto niya naman na takasan yun at maging adventurer. Sa sitwasyon naman na ito siya napunta. Pagtapos siyang gawin tau-tauhan ni Zoid ay ganun pa ang isusukli sa kanya. Hindi naman siya makalaban dahil alam niyang mahinang klase lang siya. Pagdating niya sa dulo ay napaisip siya kung may magagawa pa ba siya. Pero mukhang wala na at bigla siyang tumalon sa bangin. Tinanong niya din ang sarili kung bakit pa ba siya pinanganak. Meron bang dahilan kung bakit siya nabuhay? Pero mukhang wala nga daw dahil hanggang ngayon ay wala pa rin siyang nararating sa buhay. Tinanggap na niya na dito na ang kanyang katapusan. Sinabi niya rin sa kanyang isip na ang buhay niya ang pinakapangit sa lahat ng nabubuhay dahil buong buhay niya ay trinato lang siya na parang basura. Pagdating sa ibaba ay may lumitaw na magandang babae. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya at tila ginamitan siya ng magic. Bigla siyang nabuhay at nakita ang magandang babae na ito. Napapikit ulit siya at nawala na ang babae, akala niya tila panaginip lang ang lahat. Nang makumpleto na ang kanyang malay ay napansin niya na nawala ang mga sugat niya. Hindi siya makapaniwala sa mga nangyayari. May tumulo na tubig mula sa itaas at tinignan niya kung ano ito. Nagulat siya dahil ang tubig ay isa palang healing potion at ito ang nagpagaling sa kanya. Tinignan niya din ang impormasyon ng malaking puno. Ito pala ay nagbibigay ng infinite mana at kayang mabuhay nito kahit walang sikat ng araw. Hindi naman siya makapaniwala dahil nakita niya ang puno na ito. Hindi nila alam na matatagpuan lang pala to sa malalim na bahagi ng kuweba. Agad din siyang nagpasalamat dito dahil niligtas ng puno ang kanyang buhay. Napaupo naman siya at napatanong kung ano na ang gagawin niya sa lugar na ito. Ang dalawang kumag naman kanina ay hindi niya maaasahan na makahingi siya ng tulong. Wala siyang pagkain sa lugar na ito at pwede naman siyang mamatay sa gutom pag nagkataon. Agad siyang tumayo para maghanap ng labasan sa lugar na ito. Muli din siyang nagpasalamat sa puno na nagligtas sa kanya. Napag-alaman niya na ang lugar na ito ay wala sa kanilang mapa. Maging ang ibang guild ay hindi alam ang lugar na ito. Hindi siya sigurado sa papasukin niyang daan kung meron bang kalaban na mas malakas pa sa hellhounds. Muli siyang natakot nang maalala niya ang mga yun pero kailangan niyang maging matapang para makalabas sa lugar na ito. Pinulo
Binulot niya ang katamtaman na bato at gagawin niyang sandata kung meron mang kalaban na lalabas. Pagdating niya sa gitna na bahagi siya ay natuwa dahil wala naman daw kalaban, pero makalipas ang ilang sandali ay may humiwa sa kanyang tenga. Nang subukan niyang pulutin ito ay hiniwa ulit ang kanyang daliri, napasigaw siya sa sakit ng kanyang naramdaman. Sumulpot na nga sa kanyang harap ang kalaban at isa pala itong small demon in the labyrinth. Mahina lang ang atake nito pero sadyang napakabilis. Nalaman niya din na S-rank ito habang ang Hellhounds kanina ay B-rank lang. Sa madaling salita, mas malakas ang kalaban na ito at mukhang malalagot na naman siya. Muling umangat ang kalaban at pinaghihiwa na siya sa mga oras na ito. Agad siyang bumagsak sa lapag at naiinis sa sarili dahil hindi niya magawang lumaban. Umamba na ang small demon para tapusin siya pero bigla itong natigilan at nawasak. Pagtingin niya sa taas ay meron na namang kalaban na malaking bear at kilala ito na merong malakas na kamay at matutulis na kuko. Hindi siya makapaniwala dahil meron na naman malakas na kalaban ang nasa harap niya. Hiniwa siya sa mukha nito at sinimulan na pulutin. Siya'y hinawakan hanggang sa mabali ang mga buto at siya'y napasukan na ng dugo. Nang kakainin na siya ng malaking bear biglang may nagpakita na maliit na bata at niligtas siya nito sa kapahamakan. Nagsalita din ito na kaya niya lang yun ginawa dahil may nakiusap sa kanya para iligtas siya at huwag niya daw itong bigyan ng kung anumang mali siya. Muli siyang dinala sa puno na nagpapagaling ng mga sugat. Pagbangon niya ay muling bumungad sa harap niya ang kaninang babae. Nagandahan siya dito at sinabi na para siyang Diwata Paris Overload, pero joke lang yun. Ngumiti ang Diwata sa kanya habang may dala itong tasa ng tsaa para sa kanya. Bigla naman nagpakita ang nagligtas sa kanya kanina. Hindi pala ito isang bata kundi nanay ng magandang babae na iyon. Sinabi nito na naghanda pa ng tsaa ang anak niya para sa kanya, kaya naman kailangan niyang inumin at ubusin ito. Tila kinilig naman ang magandang babae na ito at inalok ang kanyang tsaa. Sinubukan niyang magtanong kung sino ba silang dalawa pero nagalit ang nanay nito at uminom na lang daw siya. Huwag niya din daw subukan na hindi inumin ang tsaa na ginawa ng kanyang anak para sa kanya. Nang mahigop na niya ang tsaa ay nasarapan siya dito, kaya naman natuwa ang magandang babae sa kanyang narinig. Tila 9 love naman ang ating bida dahil ang cute daw ng babae na nasa harap niya. Pero agad siyang binalaan ng nanay na kapag may ginawa siyang kakaiba sa anak niya ay mawawala siya sa mundo. Tinanong din niya kung silang dalawa ba ang nagligtas sa kanya. Sinabi naman ng nanay na wala siyang balak na iligtas siya. Nakiusap lang daw talaga ang anak niya na iligtas siya kaya naman nagawang niyang durugin ang mga halimaw na yun. Yuri pala ang pangalan ng magandang babae na ito. Sinabi din ng nanay niya na kailangan itong magpasalamat ng sobra kay Yuri pero ayon naman sa kanya ay wala siyang tinulong para iligtas ang ating bida at siya'y mukhang nahihiya. Ayon naman sa nanay nito kung hindi siya nakiusap na iligtas ang lalaki ay hindi niya yun gagawin kaya agad niyang pinapaluhod si Ian para magpasalamat ng sobra sa kanyang anak. Nagpasalamat na nga ang ating bida sa magandang babae na si Yuri. Sinabi nito na wala daw yun at mukhang siya'y kinikilig. Siguro ay nagustuhan na niya si Ian nung unang kita niya dito. Bigla naman siyang tinadyakan ng nanay nito. Ayaw niya daw na tawagin ang pangalan ng kanyang anak ng basta-basta lang dahil hindi pa sila magkakilala masyado. Pinatigil ni Yuri ang kanyang nanay at sinabi nito na masaya daw siya kapag natatawag ang kanyang pangalan. Hindi naman makapaniwala ang ating bida na anak niya ito. Nagpakilala na din siya bilang si Ursula at siya ang tagabantay ng malaking puno na nagpapagaling. Agad niya din pinaliwanag na merong siyam na Yggdrasil sa mundong ito. Ang bawat isa nito ay meron guardian para ito'y protektahan. Binabantayan nila ang puno mula sa mga panganib galing labas at ayon ang kanilang tungkulin dito. Agad naman tinanong ni Ian kung dito rin ba siya nakatira sa puno. Sumagot naman ito na oo daw. Dito na siya nakatira bago pa daw tumubo si Yuri sa ugat ng punong ito. Nalaman ng ating bida na hindi pala isang tao si Yuri dahil siya mismo ang Yggdrasil. Sa madaling sabi, siya ang espiritu ng malaking puno na ito. Tila namangha siya nang malaman niya yun, kaya hindi daw nakapagtataka na maganda ang babae na si Yuri. Nagulat ang babae sa sinabi niya at mahahalata sa mukha nito ang kilig. Ginulpi naman siya ulit ng nanay nito at nagbabala na wag daw lalandiin ang kanyang anak dahil masasayang ang bagong mata niya na pinaghirapan niyang ayusin. Bigla ngang naalala ng ating bida na nahiwa ang mata niya sa malaking bear kanina. Ayon naman kay Ursula, pinagaling siya ng mga patak ng punong ito pero nahirapan itong pagalingin ang kanyang mata na nahiwa kaya naman ginamit niya ang isang parte ng Yggdrasil para makabuo ng panibagong mata. Tinawag niya itong spirit prosthetic eye. Si Yuri din pala ang nagsabi sa kanya na gawin ito. Gusto niya din bigyan siya ng lakas at makakitang muli. Kung siya lang daw ang tatanungin ay wala naman siyang pake sa isang tao na kagaya niya. Dahil dun, tinanong niya si Yuri kung bakit kailangan niya yun gawin para sa kanya. Sinabi naman nito na mabait daw kasi siya dahil pala ito sa pagpapasalamat niya sa puno kanina bago siya umalis. Sobrang bihira daw na meron mapuntang tao sa lugar na ito at sinisigurado ni Yuri na ligtas sila kapag nakarating dito. Sa kabila nun, kahit isa sa kanila ay hindi man lang nagpasalamat sa kanya. Kaya naman ang pagpapasalamat niya kanina ay labis na kinatuwa ni Yuri. Muli
Muli naman nagpasalamat si Ayan dahil 2 beses na niyang iniligtas ang buhay nito at sinabi niya na si Yuri daw ang kanyang tagapagligtas. Kilig na naman siya nang marinig niya ito kaya agad itong hinarang ng kanyang nanay. Sinabihan na rin niya ang ating bida na kailangan na niyang umalis sa lugar na ito dahil maayos naman na ang kanyang lagay. Hindi naman agad pumayag si Yuri dahil masyado pang delikado para kay Ayan na lumabas mag-isa dun. Ayon naman sa nanay niya ay hindi na nila yun problema at wala na siyang pake kung ano ang mangyayari dito. Agad na nakiusap si Yuri kung meron siyang pwede na gawin. Ayon naman dito hindi siya maaaring sumama sa kanya palabas dahil hindi siya pwedeng lumayo sa tabi ni Yuri, maging ang teleportation magic ay hindi rin gagana sa loob ng dungeon na ito. Tila nalungkot naman si Yuri sa kanyang narinig, napansin na ng nanay nito na masyado siyang nag-aalala para sa lalaking yun. Nagsimula na din umiyak si Yuri kaya naman wala nang nagawa si Ursula kundi sundin ang utos ng kanyang anak dahil ayaw nitong nakikita na nalulungkot siya. Agad niyang sinabi kay Ayan na mag-day training sila hanggang sa maging malakas siya at magawa na niyang makalabas ng mag-isa. Tuwang-tuwa naman si Yuri nang marinig niya yun. Ang ating bida naman ay napaiyak na lang dahil nalaman niyang makakalabas pa rin siya ng buhay sa lugar na ito. Sinabi naman ni Ursula na magiging istrikto siya sa pagtuturo kaya kailangan niyang galingan. Agad silang pumunta sa lugar kung nasan ang mga halimaw. Ang akala ni Ayan ay magsisimula sila sa nakasanayan na pagsasanay. Sinabi naman ni Ursula kung gagawin nila yun ay matatagalan sila at mauuna pa siyang tumanda. Kaya naman kailangan niyang pabilisin para siya'y palakasin. Paghinto nila ay agad nitong tinuro ang sulok na yun pero wala naman makita na kahit ano si Ayan dito. Nagalit naman si Ursula dahil ang kaliwang mata niya ngayon ay meron ng bahagi ng puno ng Yggdrasil kaya dapat ay makita na niya ito. Muli niyang sinabi na wala naman siyang napansin na kakaiba sa mga mata niya. Yun pala ay kailangan niya lang ng self-awareness. Pagpikit niya tila nakaramdam siya ng bahagyang pag-init ng kanyang mata at agad niyang nakita na maliwanag na ang lugar. Binato ni Ursula ang gremlin na humiwa ng tenga niya kanina. Ang una niya daw gagawin ay kailangan niyang maiwasan ang mga atake nito. Sa tulong ng kanyang bagong mata ay mababasa niya ang pag-atake nito. Pero nang oras na sinubukan na niya ay mabagal pa din siya at nahiwa pa din ito ang kanyang tenga. Sinubukan niya ulit bumangon pero naubusan na siya ng dugo kaya naman binigyan muna siya ng healing potion ni Ursula at bumalik ang kanyang tenga. Nagbigay si Yuri ng mga katas ng Yggdrasil dahil mukhang alam niya na mahihirapan ito sa ensayo. Ngayon meron sila nito kahit ilang beses pa siyang mahiwa ay magagawa siyang iligtas ng healing potion na ito. Muli nilang sinubukan ang pagsasanay, tinignan niya ang atake ng kalaban gamit ang Spirit Eye at nalaman niya na 5 seconds bago ito umatake. Pagbilang niya nga ng 5 ay nagawa niyang maiwasan ang atake ng kalaban niya. Tila napahanga siya sa kanyang sarili dahil nagawa niyang maiwasan ang atake ng isang Class S na halimaw. Sa sobrang tuwa niya siya ay na-distract kaya naman nahiwa siya ulit nito. Sa pagkakataong ito kailangan niya pa na mag-focus dahil mabilis na umaatake ang kanyang kalaban. Araw-araw nga siyang nag-ensayo para ma-master ang kanyang kakayahan hanggang sa nagagawa na niyang maiwasan ang bawat atake na binibigay nito. Muli na naman siyang bumilib sa kanyang sarili at sinabi kay Ursula na magaling na daw siya. Sa oras na ito siya ay nahiwa ulit. Muli siyang binigyan ng potion para gumaling. Sinabi din ni Ursula na magpapatuloy na sila sa susunod na training. Kailangan niyang ipakita na magagawa niyang talunin ang kalaban na ito pero sinabi ng ating bida na hindi naman kasama yun sa trabaho niya. Kaya alam niyang hindi niya yun magagawa. Sinabi naman ni Ursula na hindi niya yun kailangan sabihin, gamitin niya lang daw ang kanyang Spirit Eye at yun ang magiging training niya. Binigyan din siya nito ng espadang kahoy na gawa sa sanga ng Yggdrasil. Si Yuri pala ang nagbigay nito dahil gusto niya rin na makatulong. Kahit na nasaktan si Yuri sa pagputol ng maliit na kahoy na ito ay tiniis niya para lang magkaroon siya ng espada. Kung mababali daw ito ay babaliin din siya ni Ursula. Pamwesto na siya at binasa ang galaw ng kanyang kalaban pero paghampas niya ay hindi niya ito tinamaan. Sinabi ni Ursula na masyado pa siyang mabagal kaya kailangan niyang matuto kung ano ang diskarte niya. Sinubukan niya ulit na atakihin ito pero ganun pa din ang resulta, ito'y nakaiwas lang. Siguro daw ay nag-iisip din ang kalaban kung ano ang gagawin. Nagalit ulit si Ursula dahil hindi pa rin niya naiintindihan ang kapangyarihan ng Spirit Eye. Sa tingin niya daw ba ay tanging galaw lang ang mababasa nito. Kaya din basahin ng Spirit Eye ang atake ng kalaban kaya yun ang kailangan niyang sanayin. Ginamit niya ang Super Appraise at napunta sa slow motion ng nangyayari dahil dito kitang-kita na niya ang gagawin ng kalaban kaya madali niya itong napalo at ito'y bumagsak agad sa isang palo niya lang. Kahit pa sa paningin niya ay isa itong slow motion, sa totoong bilis naman ay ibang-iba ito. Tuwang-tuwa din siya dahil first time niyang makatalo ng isang halimaw at ito'y Class S pa. Bigla naman siyang binatukan ni Ursula dahil masyado pang maaga para siya'y magsaya. Kailangan niya munang talunin ang napakaraming gremlin na ito para mas lalo pa siyang masanay. Nagawa niyang ang talunin ang mga ito sa tulong ng Spirit Eye, kaya naman nag-proceed na ulit sila sa panibagong
bagong training. Sinabi ni Ursula na tignan niya ang mga abilidad ng gremlin at kunin niya ito. Ayon naman kay Ian, kaya niyang tignan ang mga skills ng kalaban pero sa tingin niya ay hindi niya makukuha ito ng basta-basta. Ayon naman kay Ursula, yun ang isang dahilan kung bakit nga siya rookie. Ang katangian daw ng isang appraisal ay basahin at pag-aralan ng kalaban nito hanggang sa makuha mo siya. Sa ngayon meron na siyang spirit eye, hindi na lang niya napag-aaralan ang mga ito kundi magiging sa kanya na din ang skill. Tila namangha naman siya sa kapangyarihan ng spirit eye, agad niya itong sinubukan na gawin. Pagtingin niya sa gremlin ay nakuha niya nga ang skill nito sa pagiging mabilis. Tila sumakit ang ulo niya nang makuha nito ang abilidad ng gremlin, agad niyang sinubukan ito at bumilis na siya. Pero sa kalagitnaan ay bumabagsak siya dahil sumasakit ang kanyang mga binti sa sobrang bilis nito. Muli siyang binigyan ng healing potion at sinabi ni Ursula na gawin niya lang ito ng paulit-ulit hanggang sa ma-develop niya ang muscle para sa kanyang binti. Pagtapos nun tila naramdaman na daw niya na kayanan niyang talunin ng death bear na humiwa sa kanyang mata. Ayon naman kay Ursula ay huwag siya masyadong mayabang dahil hindi niya pa yun magagawa. Binigay niya din ang isa niyang abilidad kay Ian kahit masama ang loob niya na gawin ito. Nang tanungin niya kung anong ability ay agad itong nagpakawala ng apoy sa kanyang mukha. Tinanong niya kung nakuha niya ba ito. Ang ability pala na yun ay cancel chant, kung tawagin, magagawa mong mag-cast ng spell sa pamamagitan ng pag-iisip lang nito. Mas madali ito kung ikukumpara mo sa mabagal na pag-cast ng spell ng ibang magician. Ayon naman sa ating bida, magiging unstoppable na siya kapag natutunan niyang gamitin ang spell na ito. Agad nang ang pina-appraise ni Ursula ang spell niya. Pagkuha niya nito ay nasunog siya sa sobrang lakas ng spell. Pagtapos noon ay lumipas ang 5 araw niya na pag-iensayo. Dahil hindi naman siya isang magician ay mabilis siyang napapagod dahil nauubos agad ang kanyang mana. Pero ando naman si Yuri na umaalalay sa kanya kapag nauubusan siya ng mana. Lagi itong nagbibigay ng droplet para sa kanya. Hindi lang nito napupuno ang kanyang mana kundi nakakatulong na din ito na lumaki pa ang capacity ng kanyang mana. Kailangan niya lang ubusin ng sobra ang mana niya para mangyari na lumaki ang capacity nito. Makalipas ang kalahati ng buwan na pagsasanay ay kayanan niyang magpakawala ng fireball ng madamihan, pati na din ang ibang ability ay kayanan niyang gawin. Sa tulong nila Ursula at Yuri ay kayanan niya yun gawin lahat. Kaya naman ito na din daw ang tamang oras na gumanti siya sa death bear na humiwa ng kanyang mukha. Pagdating nila doon ay medyo kinakabahan pa din siya at napansin ito ni Ursula. Sinabi naman niya na huwag siyang kabahan dahil mas malakas na siya ngayon. Aminado din si Ursula na madali nitong natutunan ang mga tinuro niya. Magiging madali lang daw ang laban na ito para sa kanya kung magagamit niya lahat ng tinuro niya sa kanilang pagsasanay. Agad niya itong tinulak para lumaban na. Bigla niya din naalala na hindi na siya katulad ng dati na mahinang nilalang. Nilapitan niya ang death bear at hinamon niya ito na maglaban sila. Pagtira niya ng fireball ay hindi ito tumama dahil masyado siyang nagmamadali. Muli siyang gumamit ng super accelerate para pumunta sa likod ng death bear. Pag-atake nito ay ginamit niya ang super appraise at dali-daling nagpakawala ng windstorm. Akala niya ay tapos na ang laban, pero dahil hindi siya tunay na mage ay mahina ang spell na kanyang binabato, kaya kailangan niyang patamain ang mga ito sa oras na pinakawalan niya. Muli siyang tumira ng 100 fireballs at sinubukan na tapusin ang laban. Nagtagumpay nga siya at bumagsak ang death bear. Napasabi siya sa kanyang sarili na totoo ngang lumakas na siya at hindi na katulad ng dati. Agad niya naman ginamit ang appraise para kunin ang skill ng death bear. Pagpasok nito sumakit na naman ang ulo niya. Ngayong nakuha na niya ang skill ng death bear ay siguradong magkakaroon na siya ng confidence. Sinabi ni Ursula na talunin na niya ang iba pang halimaw hanggang sa makalabas na siya sa lugar na ito. Iiwan na niya si Ian dahil ayon sa kanya ay tapos na ang kanilang pag-iensayo. Muli silang bumalik sa Yggdrasil para bigyan siya ng isa pang regalo ni Yuri. Binigay sa kanya ang natitirang Yggdrasil Spirit Core. Ito pala ang ginamit ni Ursula kanina para magkaroon ulit ng bagong mata ang ating bida. Sinabi naman ni Ian na ayon ng pananggagalingan ng kapangyarihan ni Yuri kaya naman nag-aalangan na siyang kunin ito. Sobra-sobra na ang regalo niyang natatanggap ayon sa kanya. Pero sinabi naman ni Ursula na ipapahiram lang nila ito sa kanya. Sa oras daw na mamatay siya ay agad itong babalik sa kanila. Pinasara na ang kanyang mata at sinimulan ipasa ang Spirit Core. Wala naman siyang naramdaman na kakaiba pagtapos itong ipasa sa kanya. Sinabi naman ni Ursula na kailangan niya pang maghintay ng ilang oras para ito'y umepekto. Nagpasalamat siya kay Yuri dahil binigyan na naman siya ng tulong nito. Pero nang hanapin niya ay wala ito sa paligid. Bigla na lang siyang sumulpot sa harap dahil nasa loob na pala ng mata niya ito. Ngayon na ipasa na sa kanya ang Spirit Core, ang mata niya ay kapareho na ng Yggdrasil dahil dito magagawa ni Yuri na lumipat sa kanya sa anumang oras. Ayon sa nanay nito, kailangan niyang magsaya dahil sasama na sa kanya si Yuri. Pwedeng-pwede siyang pagalingin ito sa anumang oras. Ayos lang daw ito sa ating bida na sumama si Yuri sa kanya. Pero tinanong niya si Ursula kung okay lang ba ito sa kanya. Bigla na naman siyang tinadyakan sa mukha dahil kung siya lang daw ang tatanungin ay hindi niya
iiwan ang kanyang anak sa taong hindi naman niya kilala. Nagtaka naman ang ating bida kung bakit niya ito pinayagan na sumama. Ayon kay Ursula, simula nang isilang ang kanyang anak na si Yuri ay dalawa lang silang nanirahan sa lugar na ito at wala siyang nakilalang kaibigan kahit na isa, kaya naman ito'y nalulungkot dahil dun. Pinagkatiwala niya ang kanyang anak sa kanya dahil nakikita naman niya na meron siyang magandang kalooban. Sinabi rin nito na ipakita niya daw kay Yuri kung ano ang itsura ng mundo sa labas nito. Ayon naman kay Ian, hindi niya bibiguin ang tiwalang ibinigay sa kanya ni Ursula. Bago sila umalis, muli siyang binigyan ng regalo nito. Nilagay niya sa kamay ni Ian ang infinite storage. Pwedeng-pwede siyang magtago ng kahit anong bagay sa kanyang kamay sa tulong nito. Binigyan din siya ng spirit sword nito. Ito'y gawa sa materyales na binigay ni Yuri sa kanya. Bago niya yun ibigay ay sinaksak muna siya sa mata at may pinalunok na isang malajolan na tinatawag na Sage's Stone. Paglunok niya nito ay muling nagbago ang kulay ng kanyang mata. Sa pamamagitan pala nito ay magagawang kumonekta ni Ursula sa kanya. Makakayanan nilang mag-usap kahit na sila'y magkalayo at makikita rin ito kung ano ang makikita ng ating bida. Babantayan niya daw si Ian dahil baka kung anong gawin nito sa kanyang anak. Naghanda na silang umalis pero bago yon, tinanong muna ni Ian si Yuri kung meron daw ba siyang gustong gawin kapag andun na sila sa labas. Gusto niyang suklian ang kabutihan na pinakita nito sa kanya. Sinabi naman ni Yuri na gusto niyang makita ang kanyang pamilya, ang kanyang nakababatang kapatid at kanyang mga ate. Ang puno ng Yggdrasil kasi nung una ay iisa lamang pero nahati ang spirit core nito sa 9 na parte at nakatago sa mga dungeon. Ayon ang gustong puntahan ni Yuri na kanyang pamilya. Agad nang ang niyaya ng ating bida si Yuri para hanapin ang mga ito. Inabot nito ang kanyang kamay at siya'y naluha sa saya. Pagpasok niya sa loob ng dungeon ay hindi niya alam kung saan siya dadaan pero buti na lang ay naririnig na siya ni Ursula kaya tinuro nito na pumunta siya sa kaliwa. Gumawa rin ito ng daanan para sa kanya at sundan niya lang daw ito para hindi siya mawala. Sinabi din ni Ursula na meron paparating na kalaban sa kanya kaya kailangan niyang maghanda. Agad niyang ang napaslang ang Viper at napasabi siya na madali na lang daw sa kanya ngayon na talunin ang mga S-rank na kalaban. Agad naman kinuha ni Ursula ang ability nito pero natakot si Ian dahil sasakit na naman ang ulo niya pero pagpasok nito ay hindi niya naramdaman ang sakit. Yun pala ay nag-heal na si Yuri sa kanya. Dahil kasama na niya ito ay hindi na muling sasakit ang ulo niya kapag kumuha siya ng ability ng kalaban. Agad din siyang nagpasalamat, mabuti na lang daw ay nakilala niya ito. Muli naman kinilig si Yuri nang marinig niya yun. Pagdating niya naman sa dulo ng dungeon nakita niya ang pinto na ito at sa tingin niya ito'y delikado. Sinabi naman ni Ursula na hindi siya makakalabas kapag hindi siya dadaan dito. Ayon pa sa kanya ang bawat dungeon daw ay meron mga boss na nakadestino. Ang mga ito ang nagsisilbing tagabantay ng kani-kanilang mga dungeon. Kailangan niya munang talunin ang boss bago siya makalabas ng pinto. Sinabi rin ni Ursula na kailangan niyang mag-ingat dahil talagang malakas ang mga boss ng dungeon. Hinanda niya ang kanyang sarili dahil alam niya din na iba na ito sa mga S-rank na nakakalaban niya. Ayaw niya din maisip ang mangyayari kapag siya'y natalo. Pinalakas naman ni Yuri ang kanyang loob at sinabi nito na naniniwala siyang kaya niya ipanalo ang laban. Agad na din siyang pinapwesto ni Ursula para malabanan na niya ang boss. Nilakasan na lang din niya ang loob niya dahil alam ng ating bida na hindi na siya katulad ng dati na sobrang hina. Pagpasok nila ng pinto agad niyang nakita ang dungeon core. Agad din na lumabas ang boss monster sa magic circle na ito. Isang malahiganteng bato-bato ang tumambad sa kanila. Agad niya din pinapasok si Yuri sa loob ng mata niya dahil delikado ang boss na ito. Pagtapos nun siya ay sumugod na at pinayuhan siya ni Ursula para sa kanyang gagawin. Sinalag niya ang atake ng boss na ito at siya'y nagalusan ng kaunti. Buti na lang ay kasama niya si Yuri sa loob kaya nag-heal na ito. Makalipas ang ilang sandali ginamit niya ang skill na Dissolution Poison na nakuha niya sa Viper. Naluso ang isang kamay nito at napaatras ng kaunti ang boss. Muli itong umatake sa kanya at ito'y nagalit na. Mukhang malakas nga daw ang isang to. Kaya naman sinabi ni Ursula sa kanya na gamitin na niya ang magic spell na itinuro niya sa kanya. Ngayon marami na siyang mana ay kaya na niyang gawin yun. Kung sakali man na mag-collapse siya pag nawala ng mana ay madali lang siyang mapapagaling ni Yuri. Agad ngang ginawa ito ni Ian at madali niyang nailabas ang spell. Pinakawalan niya ang Nova Strike mula sa ulo ng kalaban at ito na nga ang naging katapusan ng buhay ng boss. Hindi siya makapaniwala na nagawa niya yun at hindi siya nag-collapse. Agad din na lumabas si Yuri para mag-heal sa kanya. Maging ito ay hindi makapaniwala na natalo niya ang boss ng mabilisan. Sinabi naman ng ating bida na hindi niya yun magagawa ng mag-isa lang. Kaya naman agad siyang nagpasalamat kay Yuri. Syempre kinilig na naman ito sa kanya. Inutos na din ni Ursula na gamitin niya ang appraise sa natalo na boss para makuha na niya ang mga magagandang skills nito. Pina-appraise niya din ang dungeon core at agad na bumungad sa tabi niya si Ursula. Ang kaliwang mata niya ay makapangyarihan na katulad ng puno ng Yggdrasil kaya naman madali na lang makakapunta si Ursula sa tabi niya. Napansin din niya na ang dungeon course ay kapareha lang ng spirit course kaya nitong upgrade ang mata niya kapag nilipat ni Ursula sa kanya.
Nakiusap nga siya na gawin ito para mas lalong lumakas pa. Pagkalipat ni Ursula ay nag-level 2 ang kanyang mata. Sinabi rin nito na kapag patuloy niyang matatalo ang mga boss ay madali niya din makukuha ang mga dungeon cores. Pagpasok nila sa pinto ay agad itong sumara. Sinabi ni Ursula na hindi na sila makakabalik papunta sa puno ng Yggdrasil, pati na rin ang hinulugan niyang bangin ay nagsarado na. Kaya naman kahit sino daw ay wala nang makakapunta sa puno ng Yggdrasil, malaya na din na mamumuhay si Yuri dahil hindi na nito kailangan na magbantay. Agad din silang lumabas papunta sa mundo ng mga tao. Sa kabilang banda naman kinwento ni Zoid ang nangyari sa kanila sa dungeon. Nabalitaan ng iba doon na mapanganib ang mga nakaharap nilang kalaban. Kinumpirma nga ito ni Zoid at binalaan sila na huwag pumunta sa dungeon na yun dahil madaming hellhounds ang nagkalat sa paligid nito. Kung pupunta man daw sila ay ihanda na lang nila ang kanilang sarili para sa kamatayan. Tinanong naman ng isa kung paano siya nakalabas sa mala-impyernong dungeon na yun. Nagsinungaling naman si Zoid sa mga kausap niya. Sinabi nito na si Ian daw ay nagpaubaya para makatakas sila. Hindi makapaniwala ang lalaki na ito sa narinig niya dahil alam niyang mahinang klase lang si Ian. Muling nagdrama si Zoid sa kausap niya. Matapang na tao daw si Ian kaya nagawa nilang makalabas ng buhay. Siya ang nagsilbing pansalag sa mga hellhounds na yun. Agad naman siyang kinomfort ng mga kausap niya pero hindi nila alam na nagsisinungaling lang ang kumag na ito. Sila mismo ang nagpahamak kay Ian para kainin ng mga hellhounds na yun. Sinabi ni Zoid na ginawa daw niyang hero si Ian sa kwento kaya naman siguradong nakangiti ito sa kanya mula sa langit. Muli siyang nagdrama at sana daw ay mapatawad siya. Hindi niya rin daw makakalimutan ang mga sakripisyo nito. Bigla naman nagsalita ang ating bida na sino daw ang patay. Pagtingin niya sa gilid na paluwa ang mata ni Zoid na buhay pa si Ian, tinanong nito kung paano nangyari na siya ay nabuhay at kung paano siya nakalabas sa dungeon na yon. Sinabi ni Ian na tinalo niya ang mga hellhounds habang siya'y lumalabas pero hindi bumilib sa kanya si Zoid dahil imposible daw para sa kanya na matalo ang mga halimaw na yon. Nagsalita naman ng isang kausap niya kanina. Hindi daw ba natutuwa si Zoid dahil buhay ang tagapagligtas niya? Sinabi naman ng ating bida na hindi totoo yun dahil sila ni Jolene ang nagpahamak sa kanya para maging pagkain ng mga hellhounds. Nagalit ang dalawa niyang kausap dahil nagsinungaling ito sa kanila. Pero sinabi ni Zoid na hindi daw totoo yun. Talaga namang nagpapalusot pa ang kumag na ito. Sinimulan siyang batuhin ng mga tao dahil mamamatay tao daw siya. Bigla naman silang pinigilan ni Ian dahil buhay naman daw siya. Isa pa, tanging si Zoid lang ang tumanggap sa kanya para magtrabaho. Laking pasalamat niya din na nangyari yun dahil nakilala niya ang mababait na sila Yuri at Ursula. Umupo ang ating bida sa harap ni Zoid at siya'y nagpasalamat pa. Hindi ito makapaniwala kahit nagawa niya yun. Napansin din ng mga tao na parang nagbago na si Ian. Nagpatuloy naman sila sa kanilang misyon na pumunta sa mga dungeon at kinuha ang mga pwedeng kunin dun. Habang naglalakad sila sa kagubatan ay may narinig silang sigaw mula sa malapit na lugar. Mukhang inaatake ito ng mga halimaw kaya kailangan nilang iligtas. Madali niyang napaslang ang mga ito habang sila Yuri naman ay pinapagaling ang mga sugatan na tao. Tinanong naman ni Ian ang dalawang ito kung ayos lang sila pero ang babae ay tila napaibig sa kanya at sinabi nito na natagpuan na daw niya ang kanyang tagapagligtas kaya agad siyang napayakap. Tinanong naman ni Ian kung kapatid daw ba niya ito at pinapatigil siya sa pagyakap. Sumagot ang lalaki na hindi daw at nagpakilala na siya si Jasper at siya ay head ng Merchant Guild habang ang babae naman na yamakap sa kanya ay isang prinsesa na si Princess Claudia. Agad silang pumunta sa bahay nito at pinasalamatan siya sa pagligtas sa kanila. Sinabi naman ni Ian na kung meron daw silang pasasalamatan dapat si Yuri yun dahil ito ang nagpagaling sa kanilang mga sugat. Sinabi ng prinsesa na lubos daw talaga siyang nagpapasalamat at hindi na niya kailangan maging formal. Kaya naman gusto ulit nitong yamakap kay Ian pero bigla itong pinigilan ni Yuri dahil hindi niya daw yun pwedeng gawin. Tinanong ng prinsesa kung bakit naman, sumagot si Yuri na siya daw ang asawa ni Ian. Nagulat ang ating bida nang marinig niya yun. Sinabi naman ng prinsesa na wala naman daw yun problema. Kung ganun daw ay siya na lang ang magiging pangalawa niyang asawa. Sa panahon naman daw ngayon ay hindi na bago ang pagkakaroon ng madaming asawa. Nag-away na nga ang dalawang babae na nagkakagusto sa kanya at hinayaan lang naman nila ito. Bigla naman lumapit si Jasper sa kanya at may gusto daw siyang sabihin. Yun pala ay gusto nitong magpakasal sa kanya. Napabuga na lang ng kape ang ating bida nang marinig niya ito. Pinaliwanag ni Jasper na siya ang leader sa guild na may pangalan na Silver Phoenix Trading Company. Kilala naman ito ni Ian at alam niyang nagkalat ang mga produkto nila sa iba't ibang lugar. Pinakita niya ang kwarto na puno ng mga alahas. Ayon pa kay Jasper, kinolekta niya ang lahat ng mga gemstone sa mundong ito. Naniniwala siya na yun ang trabaho niya na ingatan ang mga ito. Alam din ni Jasper na ang kaliwang mata ni Ian ay spirit core kaya naman tinanong nito kung alam niya ba ang kwento tungkol dito. Ang Yggdrasil na nakatayo noon ay nasira ng Demon King na si Miko Tran na siyang gustong wasakin ang mundo. Para siya'y matalo ginamit nito ang lahat ng kanyang lakas at naiwan ng spirit core nang siya'y mawalay. Sinabi ni Jasper na matagal na niyang hinahanap
mahanap ang spirit core kaya naman hindi na maalis ang tingin nito sa mga mata ni Ian. Bigla naman siyang hinatak ni Ursula at tinanong nito kung ano ang plano niya sa offer ni Jasper. Sinabi naman ng ating bida na syempre tatanggihan niya yun at ayaw niyang magpakasal. Sinabi naman ni Ursula na tanggapin na niya ito dahil mukhang marami itong nalalaman tungkol sa spirit core at mapapataas din ang chance na mahanap nila ang mga nakatagong dungeon dahil sa mga impormasyon na ibibigay nito. Nilapitan naman ni Ian si Jasper at sinabi niya na hindi niya kaya ang magpakasal pero pwede naman sila maging magkaibigan. Pumayag naman ito sa ngayon at sinabi na pwede na rin silang tumira sa mansyon. Muli itong napayakap sa ating bida dahil ito na daw ang magiging bahay niya. Hindi naman nagpatalo ang dalawa at sila din ay yamakap. Muli naman tinanong ni Ian si Jasper kung meron ba siyang impormasyon pagdating sa mga spirit cores. Sinabi naman ito na meron daw pero ito'y nakatago sa mga delikadong lugar. Agad tinanong ng ating bida kung saan ito makikita dahil kukunin nila ang spirit core doon. Agad namang sinabi ni Jasper na aayusin niya agad ang impormasyon dahil gusto rin itong makakuha ng spirit core. Dito na nga nagtatapos ang ating kwento. Magpapatuloy ito pag nag-release ulit sila ng bagong episode. Maraming salamat.